I'm Peppa Pig. Ano ko anak man ba't kumimis ako? Napudot at hamoy ka nun. Amo, gasjay ko lang ni. Kasi gasjay ko. Magbuy-buy na tubay ko. Gusto tubay di ka niya. Ma, magbuy-buy na gusto idi. Stop curling your hair like this. Sabay ka lang. Kusapin ko din. Do this instead. Stop curling your hair like this. Buyat na natin. Do this instead. Curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Papabulay. Daddy. Do this instead. Fred mo? Kuda ba ng Fred? Diba? Hindi, di ba? Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Kaya ka nakapasasao. Ano ka sasao? Bakit ma'am? Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Magkikilitan lagi ko. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Kasi mo ba tayo Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Mamulot luto. Ano nga, bas-basaan masulog pa buhok mo. Stop curling your hair like this. Pwede mama na Do this instead. Stop curling your hair like this. Or baka, di ba kapag mo talaga nilixin? Do this instead. Hindi, ang tatalimot lang yung susi. Hindi maawan niyo mo. Siya kung nagbibigay. Stop curling your hair like this. Do this instead.
20 ba? 20 ba? Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Tanggal lang ako. Nakapag-burn. Stop curling your hair like this. Do this instead. Ang maganda naman. Stop curling your hair like this. Do this Buja ini instead. harus ko. Basta ko na yun. Matakdo mo. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Di man natin ito. Haan. Stop curling your hair like this. Madasog. Dada. Do this instead. Dada. Haan. Dada. Alam po. Dada. Dada. Stop curling your hair like this. Dada. Dada. Do this instead. Wow. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Ito bang dati with Sanjay? Stop curling your hair like this. Do this instead. Ni. Lapid kas mama na. Stop curling your hair like this. Do this instead. Mapin ko na. Stop curling your hair like this. Ang ganda kong sa tibing pen. Stop curling your hair like this. This. Do this instead. Ipapakita ng art king ka, nakulisti ko pa. Stop curling your hair like this. Hindi mo ko Do this instead. Stop curling your hair like this. Do Amo, this sagsagay-say ka. instead. Hindi ko mo sagsagay-say yan. Stop curling your hair Pagstikan ko like this. pinakita ko, anda, bukas ko yun. Do this instead. Nalalain ni tita mo bukas ko. Di ba kinulit-kulit na bukas ko yun? Stop Wala. curling your hair like this. Do this instead. Oh, naglabas na naman eh. Stop curling your hair like this. Do
this instead. Ano kata ka? Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Tama. Dumating nag-aka-intelligence of me. Stop curling your hair like this. Do this instead. Ito. Stop curling your hair like this. Do this instead. What is it called? Stop curling your hair like this. Do this instead. Saan doon yung nag-aral noon? Pilar doon ako. Di ba yung classmate ng grade 1? Stop curling your hair like this. Central? Manila? Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Makipag-close ka sa kanya. Makipag-close ka sa tahimik. May aduko ko na. Stop curling your hair like this. Do this instead. Or baka naman dahil sa matalino siya. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Stop curling your hair like this. Do this instead. Kasi nagbisasto ako. Nagbisasto ako na eh. Ano mo ba? Nagbisasto. Stop curling your hair like this. Do this instead. Pwede kayo ng lang. Stop curling your hair like this. Do this instead. Hello Papa Dudut at sa lahat ng mga kastoryang nakikinig at nanonood ngayon. Bago ang lahat ay hayaan niyo muna ako magpasalamat sa oras at pagkakataong ibinigay ninyo para sa kwento. Matagal na po akong silent listener ng channel po ninyo at pinag-isipan ko rin mabuti kung handa pa talaga akong magbahagi ng Ganda ka lang sarili ating ko. ganda. Ganda. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marian, 24 years old at isang call center agent na nakatira sa Manila. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Ang ate ko ay nakabukod na kasama ang sarili niyang pamilya sa Cavite. Habang ang bunso naman naming lalaki ay 4th year college student na. Hindi ako nakatapos ng college noong 3rd year kasi ay natanggalan ako ng scholarship dahil sa sabay-sabay na nangyari sa akin.
Working student ako noon, iniwan at pinagpalit ng una kong boyfriend for almost Nag-trip lang 4 dating years. niya. At namatay din si Papa matapos ang ilang taong makikipaglaban sa cancer. Nagpa siya ako huminto noon dahil sa ang dami rin naming naging utang. Halos nawalan pa ng gana si Mapa sa buhay at kapag hindi ako kumilos, ay walang mangyayari sa amin. 2015 nangyari lahat ng ito. Sa kabutihang palad ay unti-unti naman kaming nakabangon. Hindi man ako nakabalik Among nak sa binakaturog ka dirabi ay sinikap Inabayan na lamang kanipin. na pagbutihin ang pagtatrabaho Napandiigin. para masustentuhan ang bunso namin. Sa ngayon ay masasabi kong maayos na ang pamilya namin kumpara sa mga nagdaang taon. Pagdating naman sa love life, sa ngayon ay single ako at kakahiwalay lamang sa pangalawa kong boyfriend for 3 years na si Erwin. Gentleman, malambing, kalog at masipag si Erwin. Nagtrabaho siya bilang engineer dito rin sa Maynila. Yun nga lang ay hindi na talaga naging maganda ang takbo ng relasyon namin noong panahon na yon. Lagi kasi siyang busy at halos hindi na kami nagkikita at nagkakausap. Sinubukan ko naman siyang intindihin noong una pero ang hindi ko matanggap ay ang ilang beses kong nahuli na may mga babae siyang nakaka-chat at nakakalandian sa social media accounts niya. Doon na nga ako napuno at nag-decide na makipaghiwalay. Sa totoo lang ay hindi naging madali sa akin ang makipag-break kay Erwin, lalo na at sobrang lapit niya hindi lang sa pamilya ko, kundi pati na rin sa mga kamag-anak namin. At isa pa ay may mga plano na rin kami para sa future. Pero ayoko kasi sa lahat ang lolokohin ako. Kaya mas mabuti na rin siguro ang ganito ang nangyari. Pag nangapag na, mabagdakan ng tulang mata. Trabaho at sa tulong din ng pamilya ko ay unti-unti kong inayang bumangon. Papadudot, aaminin ko, ang hirap pa rin talagang mag-adjust from being in a relationship to being single. May mga oras talagang sobrang nami-miss ko yung mga boyfriend na kasama, kausap, kakulitan. Nakakalungkot din pero siyempre ayoko namang ikulong ang sarili ko sa ganito. Kaya as much as possible ay talagang humanap ako ng activities na pwede kong ma-enjoy kahit mag-isa ako kaya ay kasama ang pamilya at mga kaibigan. Saka ang pinsan kong si Nelia sa madalas kong makasama. Dahil na mas matanda ako ng halos 4 na taon sa pa rin kaming sobrang close kahit graduating na siya sa college. At working student pa. Eh, lagi niya pa rin akong sinasamahan maglibang kapag pwede siya. Sa totoo lang, ay isa siya sa sobrang nalungkot nang maghiwalay kami ni Erwin. Siya kasi ang nagkatulay naming dalawa. Alumni kasi si Erwin sa eskwelahan niya at pareho silang engineering ang kinuha. Pero siyempre, nung nag-break kami ni Erwin, hindi nagkulang si Nelia sa suporta at pagdamay niya sa akin. Solid din kasi talaga kami ng pinsan ko. At alam niya kung gaano ako nasaktan sa mga pagkukulang at pambababae ni Erwin. Kaya nga hindi ko ina-expect na matapos ang mahigit 1 buwan na paghihiwalay namin ni Erwin ay gagawa si Nelia ng paraan para magkausap kaming dalawa. Para sa iyo, ang wika ni Erwin ang may abot sa akin ang bulaklak na hawak niya. Sinetap ni Delia na magkita kaming dalawa noon sa isang restaurant. Pwede ba hindi mo na kailangan ng props na bulaklak at chocolate? Diretsuhin mo na lang ako. Ano bang problema mo? Nanahimik na ako Hindi ka ba talaga titigil sa panggugulo mo sa akin? Inis na sagot ko. Ayan. Ayan ang dahilan. Yung galit mo sa akin. Mula nang maghiwalay tayo, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag.
na mag-sorry. Gusto ko lang naman na makausap ka ng maayos eh. Ang sabi pa ni Erwin. Bakit? Para saan ba? Para sa ego mo? Ayaw mo maghiwalay na galit ako sa'yo? Pwede ba, Erwin? Paulit-ulit mo isipin lahat ng ginagawa mo kung bakit tayo umabot sa ganito. Ang wika ko. Alam ko namang nagkulang ako at oo, nagkamali ako. Kaya nga humihingi ako ng tawad eh. Pero hindi pa ba sapat na nagsisi ako? Kailangan ba talagang magkahiwalay pa? Wala ka na bang ibang solusyon kundi tapusin ang relasyon natin? Inamin ko yung kasalanan ko. Patuloy ako nagsusorry at nangako akong magbabago. Pagbigyan mo naman ako, pakiusap niya. Ha? Akala mo talaga ganun lang kadali yun? Nasasabi mo lang yan kasi ikaw ang may kasalanan. Madaling mag-sorry at mangako para sa iyo kasi hindi naman ikaw ang nasaktan. Panunumbat ko. Maturog ka dyan, mga turturog. Maria naman, huwag ka namang maging sobrang matigas sa akin na parang wala tayong pinagsamahan. Huwag mo namang itapon ang halos 3 taon natin. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para bumawi ang wika ko. Kapag pinatawad at tinanggap kita ulit sa buhay ko, para na rin kitang binigyan ng bagong pagkakataon na saktan at lukuhin ulit ako. Nagsinungaling ka na. Nagawa mo na akong lukuhin at alam ko na kayang-kaya mo yun ulitin. Kilala mo ko, kapag sinabi kong ayoko na. Hindi ako naniniwala sa pangalawang pagkakataon dahil kung talagang pinapahalagan mo ko at ang relasyon natin, kahit kailan o kahit na anong sitwasyon ay hindi mo magagawang sirain to. Sana noon pa lang na lumalandi ka ng kung sinong babae. Naisip mo yan? Seryosong tugon ko sa kanya. Papadudot, mabuti na lang talaga at mas nanibabaw sa akin ang galit kesa sa sakit. Malaking tulong sa pag-move on ko kay Erwin ang galit na naramdaman ko sa kanya. Naalala ko kasi sa una kong boyfriend, sobrang tagal bago ako nakausap. Siya ang naiwan noon dahil ayaw sa akin ng mga magulang. Pero hindi ako nagalit kasi alam kong pinagtanggol din naman niya ako noon at minsan ay hindi niya ako niloko. Nga lang ay sobrang sakit pa rin kanya. Ganon kasi yung mga tipo ng pinakailanganan mo talagang mawala. Maligtad sa nararamdaman ko para kay Erwin. Sa totoo lang, papadudot mula nang maghiwalay kami ni Erwin ay hindi siya tumigil sa pangungulit sa akin para balikan ko siya. Nang mablock ko siya sa lahat, sa pamilya at mga kaibigan ko naman siya lumapit para lamang makausap ulit ako. Sobrang friendly kasing tipo ng tao ni Erwin at talagang naging sobrang close siya sa mga kaibigan. Ano, mainit? Lalo na sa pamilya ko. Pero ayoko na talaga kaya nga hinihintay ko na lamang na kusa siyang mapagod. Hanggang sa tuluyan na nga siyang tumigil, papadudot. Laking pasasalamat ko na lang din dahil pakiramdam ko nakahinga na ako ng tuluyan. Tapos nga ang 3 buwan mula nang maghiwalay kami, wala na siyang mga paramdam. Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan noong 60th birthday ng tita Minerva ko na mama ni Nelia. Dumating si Erwin doon at pinakilala siya ni Nelia na manliligaw niya. Sobrang nagulat talaga ako at hindi ko inaasahan yun. Kaya naman ang inisip ko talaga noon ay nagpapanggap lang silang dalawa para pagselosin ako. Gets ko na. Ginagamit mo naman ngayon ang pinsan ko para pagselosin ako, ganon. Erwin naman, sobrang desperado mo na talaga para bumalik ako sa'yo. Naiinis na tanong ko. Pwede ba, Marian? Hindi ako desperado. Asumera ka lang. 2 buwan ko nang nililigawan si Nelia. Hiit pa ni Erwin. Hindi totoo yan. Sinungaling ka talaga, ano? At impinsan mo, idadamay mo pa sa kalokohan mo. Nelia, paalisin mo na itong lalaking to.
utos ko sa pinsan ko. Ate, sorry ate, nagigilty ng wika ni Nelia. Ano ka ba? Huwag kang mag-sorry. Huwag ka na mag-alala. Hindi ako naniniwala sa kanya ang wika ko. Ate, totoo ang sinabi ni Erwin. Nanliligaw na talaga siya sa akin. Nalumanay na sabi pa ni Nelia. Ano, Nelia? Ano ka ba? Hindi mo kailangan sakyan yung sinasabi niya. Inis na wika ko. Sinabing totoo nga, hindi ka makapaniwala o hindi mo lang matanggap. Ang sabi naman ni Erwin. Huwag mo nga ako magtulungang dalawa. Pwede ba? Inis pa rin sabi ko. Nasa kalagitnaan kami ng pagtatalo nang dumating si Tita Minerva. Anong nangyayari dito? Tanong ni Tita Minerva. Tita, ito kasi magaling kong ex eh. Ayaw kong tigilan. Ngayon pati si Nelia, dinadamay pa niya ang wika ko. Anong dinadamay? Tanong ulit niya. Pinagpapanggap niyang nililigawan niya si Nelia. Pasensya na po kayo, tita. Kung pati dito eh, nagugulo yan si Erwin. Sagot ko. Ha? Ako, Marian, totoong nililigawan ni Erwin si Nelia. Nagpaalam siya sa amin ng tito mo. Dito pa mismo sa bahay. Ang wika ni Tita Minerva. Ma, awat naman ni Nelia. Bakit? Wala naman ako nakikita masama doon. Isa pa ay nakaramdaman kong mabuti naman ang intensyon niya kay Nelia. Nagpaalam siya ng maayos, saka ilang buwan na rin kayong hiwalay, hindi ba? Sabi nga nila past is past. Kung ano man ang nangyari sa inyo ni Erwin noon kalimutan na lang natin at isa pa nakilala namin si Erwin na mabuting bata. Kung hindi man naging maayos ang samahan ninyo noon labas na kami doon. Hindi ba? Ang sabi pa ni tita. Pero tita, wika ko na hindi ko na naituloy pa. Marian, wala mangyayaring maganda kung mabubuhay tayo may galit sa puso natin. Huwag na tayo makialam sa kung anong meron si Erwin at ang pinsan mo, ha? Isa pa ay birthday ko ngayon. Uunahin niyo ba yung usapang yan? Pagsaya muna tayo, okay lang ba? Kaya tama na ito at malaki ang bahay. Madaling mag-iwasan kung ilang pa rin kayo sa isa't isa. Dagdag pa niya. Papa Dudut, hindi ko alam ang mararamdaman ko matapos ang nalaman ko. Hindi naman sa nagsiselos ako o naiinggit ako. Kaya ro pakiramdam ko ay na-traitor ako sa nangyari. Isipin niyo ang ex ko at ang pinsan ko na parang magkuya lang dati ay nagliligawan ngayon. Inerya pa naman ang laging kasabot ni Erwin sa mga ginagawa niya para Nagsugot ako. Ano? Nagsugot. Nagsugot. Joy. Ganda ko lang. Ayan na kitakman? Tinula. Kitakman? Ang kuskus ka gamin man. Ala, ang di alcohol anakan. Sukat naman pag di natin kailangan magbaga na kata. Pagkawanti man na. May kitakman? Pwede pita. Tanggal kita. Ano di alcohol mo? Pita taman, ibagbaga kanya. Hindi na kakuti. Impact niya na kapit. Hanggang gusto sa radyan, ha? Isagot mo natin. Ito ba nakita di Agasti pang sardong? Nagsukat ka pandem? Sa balbang tito ko. Ow! Tugo ka ti. Tugo ka ti. Agsamo ka dito. Bitin mo eh. Oh, wala. Ang short pang kapilag panty. Ikatang panty. Ginalawang mo siya sa isuot mo.
mapigil ang inis na sabi ko. Huy mga bruha, tumigil kayo ha. Mamaya marinig kayo ng mga matanda sa labas. Diyos ko, mag-aaway na lang kayo dahil sa babaero pa. Awat naman ni Jason. Hindi babaero si Erwin, git naman ni Nelia. Fine, kung hindi babaero, di hindi. Ano bang kinakagalit mo dyan? Kaloka ka? Running masyado? Paskong Pasko, inaaway mo ang pinsan mo dahil lang sa boyfriend mo? Pagtataray naman ni Jason. Tama na. Alam mo, Nelia, hindi ko alam kung anong pinoproblema mo. Kung napapraning ka sa boyfriend mo, huwag ako ang awayin mo, ha? Hindi ko kasalanan kung may pass kami. Dapat bago mo pinasok yan, tinanggap mo muna yan. Para kapag nauungkat, hindi ka affected at hindi ka napapraning, kalmadong saway ko naman sa kanilang dalawa. Papadudod, unti-unti nagbago na ang pakikitungo ni Nelia sa akin habang tumatagal sila ni Erwin. Yung dati ay para kaming mag-ate o magkapatid, ngayon ay parang kaedad na lamang niya ako kung itrato ko. Aminin ko na nasasaktan pa rin ako. Nami-miss ko kasi yung dating Nelia, nakaklose ko at karamay ko sa lahat ng bagay. Sa nangyari kasi sa amin, pakiramdam ko ay nawalan ako ng kapatid. Oo, nag-uusap pa rin kami pero alam kong hindi na tulad ng dati. Nag-uusap na lamang kami kapag kailangan, kapag nagkikita o nagkakasama. Pero wala na yung dati na dahil gusto naming kakwentuhan lagi ang isa't isa. Pero wala naman akong magagawa. Dahil sabi nga niya, masaya siya kay Erwin. Kalat na naman dito. Pagod na rin akong magmukhang kontrabida sa harap niya. Hanggat maaari ay dumidistansya na lamang talaga ako at pilit na inilalayo ang sarili ko sa mga bagay na pwedeng maglapit sa aming dalawa. Kaya lang papadudot minsan kong nakita si Erwin na may kasamang ibang babae. Kasama ko pa noon ang pinsan kong si Jason at hindi ko sana bibigyan ng kahulugan. Ang nakita ko na yon. Kaya lang, mukhang buntis ang babae noon tapos magkahawak kamay pa sila ni Erwin. Hindi ko siya nagawang kumprontahin pero nag-decide ako na kausapin ang pinsan kong si Nelia. Nung una ay hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang mga nakita ko. Baka kasi ang maging dating ay sinisiraan ko lang ang boyfriend niya. Kaya tinawagan ko muna si Erwin para itanong kung sino ang babaeng kasama niya. Siyempre, kaagad namang nag-deny si Erwin at ako pa ang inaway at sinabing naninira sa relasyon nila. Doon na ako nag-decide na si Nelia na ang dapat kong kausapin. Mabuti na lang at pumunta rin siya sa bahay noon para magdala ng ulam na pinabibigay daw ng mama niya. Aalis na rin ako, Ate Marian. Agad na paalam niya. Nga pala, payo lang. Kung ako sa iyo, titigilan ko na si Erwin. Hindi mapagkakatiwalaan ng boyfriend mo. Kaya kung ako sa iyo, makipag-break ka na sa kanya. Diretsyong wika ko. Ano na naman bang problema mo? Kaya rin ba tinawagan mo pa si Erwin kanina, ha? Gusto mo talaga kaming maghiwalay, no? Inis na wika niya. Sabi na kagad niya sa iyo na tumawag ako. Inis na sabi ko. Oo, bakit? Akala mo ililihim niya? Pues para sabihin ko sa iyo, sobrang open kami sa isa't isa. Mataray na wika niya. Oo, gaano ka kasigurado? Gusto mo bang malaman kung bakit napilitan akong tawagan siya kanina? Kasi nakita namin siya ni Jason na may kasamang ibang babae sa mall. Ang wika ko. O tapos, parang yun lang, pinag-isipan niyo na ng masama. Ginawa niyo na ng issue. Ang sabi pa niya. Hindi ako gumagawa ng issue. At para sabihin ko sa iyo, buntis yung babae. At magkahawak kamay pa sila. Sabi ko na biglang kinatahimik ni Nelia. Nakita ko ang pamimilog ng mga mata niya noon. O, Kitaps? Natahimik ka? Tas kilay na sabi ko. Alam ko ang tungkol doon,
Kilala ko yung babae dahil pinsan niya yon. Kaagad na pagdadahilan niya. Pinsan? Naniniwala ka naman kaagad? Parang hindi mo alam ang ugali ni Erwin. Hindi ka pa ba natuto sa akin? Hayaan mo bang pati ikaw ay masira niya? Wika ko. Pwede ba? Huwag mo akong ikumpara sa iyo dahil hindi ako lolokohin ni Erwin. Nagbago na siya mula nang maging kami. Alam mo kung anong problema dito? Ikaw. Kasi inggit ka. Gusto mong mawala na si Erwin sa akin para pareho na tayo. Sigaw niya sa akin. Pwede ba wala na akong pakialam kay Erwin? Kaya ako nakikialam ng ganito dahil kahit papaano ay pinapahalagan ko pa rin ang samahan natin bilang magpinsan. May concern na sagot ko sa kanya. Plastic ka talaga? Pwede ba tama na? Pagod na ako sa drama at parasot mong yan. Sagot niya. Alam mo, nagbago ka na talaga. Sobrang nasaktan na ako sa pagka-traitor mo sa akin. Sa kawalan mo ng respeto pero sobra na. Sumbat ko sa kanya. Hindi kita tinatraidor. Nagpaalam pa nga ako sa iyo, di ba? At pumayag ka. Sabi mo, bahala ko. Ang wika niya. At ang tanga mo rin. Kasi umpisa pa lang, walang dapat nangyaring ganon. Pero may kapal ka pa talaga ng mukhang magpaalam. Iba ka. Alam mo, bahala ka na talaga. Panindigan mo yung paniniwala at pagmamahal mo kay Erwin. Galit na rin. Ay, ayam manan. Papadudod sa lahat ng naging pagkatalo namin ni Nelia. Yung sabihin niyang mas kaya niyang mawala ako kesa si Erwin sa buhay niya ang pinakamasakit para sa akin. Itinapo na talaga niya lahat ng pinagsamahan namin ang gano'n na lamang. Mula nga noon ay talagang hindi na kami nagpansinan at nag-iwasan na kami ng tuluyan. Ang sakit pero parang wala na siyang pakialam kaya hinayaan ko na lamang. Iniling ko na lamang na sana nga ay hindi siya masaktan ni Erwin ng sobra. Sakali mang niloloko nga siya talaga nito. May mga balita kasi na may kinakasama na si Erwin at buntis nga daw ang babaeng yon. Pero tuloy pa rin ang relasyon nila ni Nelia. Sa ngayon, Papa Dudut, unti-unti ko nang natatanggap na wala na yung dati naming samahan ni Nelia. Ang tanga ko nga rin siguro para patuloy na pahalagahan ng taong wala namang pakialam. Kaya nga pinabayaan ko na. Tingin ko naman ginawa ko ng parte ko at kung talagang ayaw niyang makinig, nasa kanya yon. Kakalungkot lang na may mga taong naalis sa buhay natin dahil nabubulag sila sa maling pagmamahal. Pero wala Siguro wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ang nangyari at maging masaya para sa sarili ko. Papa Dudut, salamat po sa pagbabasa ng kwento ko at hindi man ito happy ending katulad ng iba. Sana may mga kastorya pa rin tayo na na-inspire kahit na papaano. Stay safe and God bless po sa inyong lahat. Nagpapasalamat, Marian. Inom ka na. Maraming salamat, Marian. Ganon. Ganon. Extension? Anong ba't extension man yun? Ba? Nepeng. Sabi ako. Ano? Ano yun? Ano na, nagbating ang kwarta ko? Ganda ito. Ano nakasarap na ta? Siya? May ibang masarap. Ang may suot ko. Ano kaya? Masuk isuko pa ako. Sukata? Sukata? Hinamag ko lang. Ang ganda. Galit.
totoo mo naman na yung content mo. Yeah. Magargit. Daming di gusto. Magswerte na kita the talent mo niya. Yung gitara mo ako, lalay ko ang gitara. May boses la kumakanya. Okay na lang. Talaga damo ti ag salam. Mabaling ka mo ang sursuro. Online. Tulong para alaga ang puso, resistensya, mata, at buong katawan. Centrum Advance. Agla ba ka ba ng bigat? Isa siguro rin nang nagkantanta idin niya. Ang sisisi ang siguro magkantanta niya. Minsan, susubukin ng tadhana ang kakayahan mo bilang tao kung hanggang saan ka tatagal sa hamon ng buhay. Hanggang saan kakayanin ang murang isipan na pasanin ang mga suliranin na kaya harapin. Isa po ako sa mga tagahanga ng programa ninyo. Nagmet dumog na kasta tis kuha na niya. Tis hindi na ganatan. Tulog na niya. Dagdi ka ti live band. Nakakatanggal po kasi ng inip at pagod sa tuwing Ito ano may kasa. Isalan natin. Naisip mo rin yung minsan Ay, ibig sabihin, hindi ako yung gawan mo. Kiss mo ni Papa Pig. Kiss. Magandang ka. nakikinig ako ng mga istorya ninyo. Papa Dudut, itago ninalabang po ako sa pangalang Robert. Matag-dilat-dilat, ha? Laking San Pablo City, Laguna at ngayon ay nasa bayan ng Cavite. Ang dagamin panpan. Walang po ang aking kwento noong buba ang aking pamilya. Okay, ayaw mo na? Okay, ayaw mo? Play ka, Apat play? kaming magkakapatid You at want to play? pangalawa ako. Laman, magpakatatay ka Noong mo. mga bata pa kami ay I mean, nanirahan yung pa kami sa naglalaro, probinsya katulad ng ng mga iba. You Leyte. want to play? Maganda doon, tahimik, sariwa lahat ng pagkain at sariwa ang hangin. Ang aking ama noon ay isang magsasaka at ang aking ina ay paglalako ng mga kakanin ang hanap Bilangan buhay. 1? Energy 1. Samantala kami ay Bilangan nag-aaral noon one. dahil sa lumalaki na kami ay tapos na rin. 2. Kaya naman naisipan ng aking ama na bumalik Dito sa ay trabaho ito. niya sa San Pablo, Laguna. At No, doon na lamang kaya yan. magtrabaho No. para tustusan ang aming mga pangangailangan.
Hindi naman tumutol ang aking mama pagkos ay sinuportahan na lamang niya ito dahil alam niya ang kalagayan namin. One. Sa pagdating ng araw ng pag-alis ng aking ama ay tanging iyak lamang ang aming nagawa. Ang tanging nasambit lamang ng aking ama ay mag-aral kayo ng mabuti Police naman. at magpapakabait kayo. Tuluyan ang umalis ang bus na sinasakyan niya. Fireman. 1 taon ang lumipas, hindi nagpaltos ang aking ama sa pagpapadala sa amin. Kasabay ng suporta ng aking papa ay siya pang pagloloko ng aking mama. Na grade 3 ako noon, grade 2 naman ang kapatid kong babae. Ang kuya ko naman ay hindi na nag-aaral sapagkat nawili ito sa kanyang mga barkada. Dahil sa pagloloko ng aking ina, ay tuluyan na kaming napabayaan at hindi na rin nakapag-aral. Doktor. Tanda ko pa noon na iiwan kami ng aming mama sa bahay at ikukulong kami at ikakadena ang pintuan. Babalik na lamang ito na lango sa alak at may kasama na itong lalaki. Sa pagtataka ng aming mga pinsan sa side ng papa ko kung bakit hindi na kami pumapasok, Nurse. ay agad naman itong nalaman ng aming tia Eva. Nurse. Ito ay agad na nag-usisa ng Turtle worry. anak. Ano turtle? Nalaman ng tia Eva Wow. ko Energy ang farm. mga kalokohan ng mama ko at agad niya itong pinarating sa aking papa. Hindi naniwala ang aking papa sa nasabi ng aking tia Eva at silang dalawa ang nagtalo. Sa tuwing tatawag ang papa ko ay si mama lang lagi ang nakakausap nito. Energy ice cream. Samot sa akin dahilan nito sa aking papa sa tuwing hinahanap kami nito. Energy Sa pagkalis ng lollipop. aming mama at pinulong muli kami nito, ang ginawa namin magkakapatid ay pinagpas namin ang kawayan na aming sahig at pumusok sa silong para makalabas. Energy frog. Sa aming paglaya ay agad kami nagtungo sa lolo at lola namin na magulang ng papa namin. Wow. Isinalaysay Energy namin ang ginagawa ng apple. mama sa amin. Sa magalang ng tiya ay agad na tinawagan ng papa at doon nalaman ng papa ang lahat. Wow. Energy sun. Nanirahan muna kami magkakapatid sa lolo Wow. at lola. Energy. Sa biglang pag-uwi ng papa ay siya mismo ang nakatuklas ng pagtataksil ng mama ko. Energy bus. Nakipag-iwalay ang papa sa mama at nagdesisyon ng Flowers. barangay na hatiin kaming magkakapatid. Flowers. Pinapili kami kung Flowers. kanino kami sasama. Wow. Energy Si strawberry. Kuya at Bunso ay sa mama ko. Wow. Energy crab. Ako at si Angelica ay sa papa. Energy pencil. Napakahirap dahil Pencil, magkakahiwalay na kami magkakapatid at nasira na ang pamilya namin. Energy datang data. Dapat ay ang pagtangis ng aking papa Energy sleeper at pati na rin ako nito. ay nasasaktan. Nang laing Sa matan ay paglipas energy ng ball. isang linggo ay nilisan na namin ang probinsya ng Leyte. Ball. Energy Bakas pa rin ang grape. lungkot ng papa sa mukha nito. Laing Nanirahan matan kami sa bayan energy ng San tarong. Pablo sa Laguna. Tarong. Paglipas ng Energy ilang buwan, tarong. ang aming paninirahan doon Energy ay ang shoes pagdami dito. naman ng mga kaibigan ko. Shoes. Si No, Jeffrey shoes. ang naging matalik kong kaibigan. Noon ay madalas ko siyang kasama mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Isa 2 taon ang lumipas, nagbago na ang papa at Bag. naging mainitin ang ulo. Laging lasing at ako ang laging napagbubuntungan ng init ng ulo nito. Umbrella. Natatandaan ko noon na hindi ako uuwi ng Energy bottle bahay ni Tigong. kapag lasing si papa. T-shirts. Bado. Madalas ay T-shirts. matulog ako sa labas ng Gusto bahay niyo sa yun, bubong, sa kulungan ng manok, sa kapitbahay, makaiwas lamang sa palo ng papa. Ang nakakainis lang noon ay yung pinangkunan ko ng papa sa ninong ko Heart. na pinangakuan ako na pag-aaralin at Naganda ka. ano pa. Broccoli. Naging maganda ang pakikitungo ng pamilya ng ninong sa akin, ngunit sa paglipas ng ilang buwan Grapes. ay nagsipaglabasan ang mga kulay nito. Energy lips. Ginagawa nila akong alila at pag-aalaga ng matanda, tagalinis ng bahay, pag-aalalay ni ninong, dahil pilay kasi tagahugas sa karinderya nila at tagamasahe. Engineer. Soldier. Soldier na rin. Bam 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 bam.
Bang, bang, bang! Pagdating niyo mo. Alain na ka. Ay, tulak sa cellphone mo. Mama. Gado ka ni Bingbing na. Hindi mo mo. Pagkatapos nun ay bubulyawan pa. Bubugin, sasapukin. Yun ang dinanas ko sa mga anak nito, lalo na kay Kuya Jepoy. Hindi ko na sana nais umalis dahil napakabait ni Tia Elita. Pasok na rin sa semi-finals ang Ginebra, pinagmura. Nais umalis dahil napakabait ni Tia Elita. Hindi ka baliktad nito ng pagkain ng mga anak niya. Sa aking pag-alis ay nag-design ako ng balik sa Bingbing akin. na. At sa aking pagbalik ay natuto akong dumiskarte Baka tatamag mo na. para sa sarili ko at para makapagpagal ako. Marami akong nakikita sa profesyon malapit sa akin. Naglabas na ako sa mga bahay noon at nalinis ng bahay, nagalinis ng garden, nagalinis ng aso kapag nagawa sa profesyon. Magbebenta ng gulay at prutas, mamumuti ng prutas at gulay, mga kalakal o pagbubote at magiging barter. Ang mga naging ibang racket ko ba? Kasama ko ang best friend ko si JP. Tanda ko noon, alam ko na ko na nanay Mila. May dalawa siyang anak, may sari-sarili ng pamilya. Siya ang nagbibigay ng pag-gasto sa pag-aaral tapos ay doon ako natuloy sa tiyo TJ ko. Minsan naman ay sa bahay ng best friend ko. Hanggang makatapos ako ng elementary, marami akong nakuhang awards. Noon ay third honor ako, award of excellence, model of pupil at leadership award. Lahat ay naging masaya maliban sa akin. Sa pinakamaganda sana ng araw ko ay hindi ang ama ko ang nagsabit ng mga medalyang pinaghirapan ko. Naging masaya si Nanay Mia, dito, at yung kapatid ko si Angelica. Papuri doon, papuri dito ang natanggap ko. Dahil wala nang pasok na mag-rapid naman kami ng best friend ko para sa pasukan. Pagdating ng pasukan at grade 7 ko ay naging mataas naman ang mga marka ko. At paglipas ng isang taon, pasukan na muli at grade 8 na ako. Kinausap ako ni Nanay Mila na aalis na kami dito at magtatagalan bago kami makabalik. Labis akong nalungkot at nag-isip kung paano na ang pag-aaral ko. At dahil sa pag-alis ni Nanay Mila ay napilitan ako na tumigil muna sa pag-aaral para magtrabaho upang makaipon. Nagkahanap ako ng trabaho noon at saktong nakinig kong may kausap ang POTG ko sa cellphone niya. Yung kumpare niya si Kuya Damper na nagkahanap ng isang tao na isasama sa Cavite bilang car wash mall. Magsasabihin ng tiyo ko na wala siyang kakilala ay agad akong sumabat na ako na lang. Kinausap ako ng tiyo ko ukol dito at sinabihan niya ako na managin yung offer at saka baka mahirapan ka doon. DJ Work. Lamang agsagad ka man. Masaya at bata. Hanggang sa napapayag ko ito. Pero ang sabi niya ay magpaalam na muna sa papa mo. Alam mo naman yun. Ang lamang ang naging tugon ko. Kinabukasan noon ay sinundo na ako ni Kuya Damper at ang sabi ko sa tito ko, Tito, huwag na lang mo baka na magsabi kay Papa. Napakamot na lamang ito sa ulo sabay sabi sa nila na parang naiinis. Sa pagdating namin ng Cavite ay laming ulat ko sa pagkataroon din ng best friend ko. Nagkakwentuhan kami, pinag-usapan namin yung mga racket natin noon. Nagtawanan lamang kami. At nilikod niya ako sa palengke sa pagtatrabaho natin. Masaya na mahirap ang dinanas namin dito sa trabaho namin. Pagkatapos ng isang taon, at ako ay Harvard boy pa rin. Vector boy, here to here pa rin. Nagpaalam ang kaibigan ko na hindi na siya sa amin sa San Pablo. Nalungkot ako sa pagkakas niya papagpagod. Ako ang umalis sa trabaho niya hanggang sa maging kanero ng car wash at maging kolektor ng palengke. Hindi maiiwasan sa trabaho ng
may mga sipsip na katrabaho. Konting pagkakamali ay sumbong ka sa amo at may mga times na sisiraan ka. Gagawan ka ng kwento at nagugulat ka na lang talaga. Danas na danas ko yan dito sa trabaho ko. At si Mami Ping lang ang naging takbuhan ko at sumbungan ko. Sa lagyang tagapayo, sa tuwing gusto ko nang umalis sa trabaho, o kaya't nanatili ako dito. Kapag ng June ay nagpaalam na ako sa amo ko na uuwi na ako sa Ala! anong dahilan. Ang naging tugon ko ay mag-aaral ko ako ulit. Nagulat ako sa naging sagot nito na hindi ka aalis dito. Dito ka na mag-aaral at agad itong nagtanong kay Mami kung saan daw may malapit na school. At agad namang itinuro ni Mami at nakiusap si boss na kung pwedeng pakisamahan ako para mag-enroll. Si Mami Ping ay isang tenant dito sa palengke at talagang mababait ang mga tao dito sa palengke sa akin. Nakapag-enroll na ako at nagsimula na ang pasukan. At ako ay umulit na grade 8. Isang linggo, 2 linggo, nagsimula ang pasukan at napako ang mga mata ko sa kaklase kong si Demi. Maganda siya, chubby, madaldal. Sa tuwing presentation ay lagi akong nasagot. Sa lahat ng subjects ay nagpapasikat para mapansin lang niya ako. Parang siya lang ang babae sa silid na yon. Sa tuwing kinakausap niya ako, ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano pa? Ano pa? Ay bumibilis ang tibok ng puso ko. At napagtanto ko na mahal ko na nga siya. Umamin ako sa kaibigan kong si Rene na gusto ko si Demi. At agad naman itong pinagdalan sa room at hiyak-hiyak ako sa ginawa ni Rene. Sa tuwing may roleplay kami ay lagi kami pinagpapares ng mga kaklase namin. Walang araw na hindi kami niloloko ng mga kaklase Di ba namin. mainit? Bakit daw kami? At niligawan ko na nga si Demi. Sa loob ng isang buwan ay napasagot ko na nga ito. Ako na ang kasi ang binata noon sa loob ng school. Lagi akong excited na pumasok sa school at lagi siyang may dalang pasalubong sa akin ng chocolates. Lagi kaming sabay na kumakain ng tanghalian, kaya naman lagi na kami niloloko ng mga kaklase namin na parang ayaw na raw namin magkahiwalay. Hanggang napabayaan ko na yung pag-aaral ko at trabaho ko. Noong minsan na pumunta siya sa amin ng gabi, nag-uusap kami hanggang sa nag-init ang gabi at may nangyari sa amin. Unang beses ko yon at nagulat ako sa kanya dahil ang galing niya na parang hindi lang ito ang unang beses niya. Para bang sanay na siya sa ganito. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay unti-unti na siyang nagtago. Naging mainitin ang ulo nito at naging masama ang pakiramdam nito. Kinakabahan ako sa mga nangyayari sa kanya at noong araw na yun ay pinapili ako ng amo ko na mag-aaral o magtatrabaho o mag-aasawa na lang. Siyempre, pinili ko mag-aral at kinabukasan noon ay nakipaghiwalay na ako kay Demi. Mahal ko siya, pero kailangan kong piliin ang mas tamang gawin. Matagal na pala silang nagbalikan ng ex niya at 2 months na pala itong buntis. Sobra akong nasaktan. Akala ko siya ang masasaktan. Ako pala. Sa pangyayari na yun, ay nawala na ako ng tiwala sa mga babae. At nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko at sa trabaho ko. Hanggang sa matapos ko ang grade 8 with honor. Grade 9 na with honors. Hanggang matapos ko ang grade 8. Siyempre, sa lahat ng recognition, Saan? Katawan na patay na lang. busog man ako sa mabuti na si Pagtao. Ako naman sa mabuti ng mga magulang ko. Mahirap pala talaga na harapin ang hamon ng buhay kapag walang suporta ng mga magulang mo. Nasa tao lang talaga kung paano dadalhin ang mga problema na kanyang haharapin o haharapin pa naman. Lalo pa kapag nagmanalakas sa mga ito. Huwag kang makakalimot sa Diyos. Talikuran naman ang Diyos. Ang Diyos ay hindi. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking
Kitang babae na timang pariingkin ka. Ala? Mumu ako, mumu ka. Kaya bisa teleset paano kiko? Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang line ng Antipolo. At Isin pa man kiti taulo na son. ng buhay ko. 16 years old pa lamang ako, Papa Dudut, at isa po ako sa mga kabataan noon. Isaksak mo nga umuna Na tang piripir. nagbiberde sa magulang dahil pinatigil po nila ako sa pag-aaral. Dahil baka magaya lang daw ako sa ate ko na maagang nag-asawa. Masakit po para sa akin yun dahil hanggang nag-high school ako, wala po akong bagsak at hindi gaya ng ate ko noon. Kaya masakit para sa akin na intindihin ang bagay na yon. Lalo na't hindi naman ako mabaya at kahit pag-boyfriend ay hindi pumasok sa isipan ko. Kaya mula noon ay naging sakit na ako sa ulo ng mga magulang ko. Ipinakita ko sa kanila na sige, yun naman ang tingin nyo sa akin, gagawin ko na lang. Nakipagkaibigan ako sa mga tambay sa amin. Umiwas na rin ako sa mga kaibigan ko kaya nagulat sila na dati simbahan at bahay. Dito sa papadulong stories, ikaw hindi nag-iisa. Dito sa papadulong stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod stories, Papadudod stories, Papadudod stories. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nakikita po ako ng programa ninyo. Kahit po teenager ako ay patok na patok po sa akin sa mga kwento sa programa ninyo. Kaya po ako napasulat upang marinig ang opinyon ng nakakarami at ng hindi mga nakakakilala sa akin tungkol sa aking mga kwento. Dear Papa Dudut, sabi ng nakakarami, high school life daw ang pinaka hindi mo makakalimutan. Talang ka, nakaturog mi atin. Pero para sa akin, Papa Dudut. Para sa akin, ang pinaka hindi ko makakalimutan ay noong ako ay nasa ika-6 na baitang. Umano ka ta. Ako nga pala si Sandra. Sa kanyang teenager at namumuhay ng masaya sa piling ng aking mga magulang at dalawang kapatid. Dito po sila ang aking kwento. Isa lamang po akong ordinaryong bata na pumapasok sa public school noong grade 6. Ay medyo sikat ako sa school. Dahil hindi naman po sa pagmamayabang ay may inisira po ako. Sabi nga na, at saka maliit po ako magsama. Isa po ako sa mga estudyanteng kabilang sa mga matatalinong section. Kasali din po ako sa isang dance group.
At sa pamamagitan ng kaibigan niyang nagkakaroon ko ay nakilala ko siya papadudod. Ang pangalan niya ay Roel. May ibig naman. Hindi ka akong kapusin. Ay ang nagkakagusto sa kanya sa eskwelahan namin. Isa siyang moreno lalaki at mukhang malinis. May dalawang malaking na dimples sa pisngi at napakaganda niyang ngumiti. Wala niya akong